Hello sa inyong lahat! Welcome muli dito sa Unang Math. Ako si Teacher Michelle at bagong episode na naman ang hatid ko para sa inyo. Mga pangunahing lessons or topics in math gamit ang wikang Filipino ang ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung gusto mo ng ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga new episodes. Ito ay episode 40, ang topic ay proportion. Okay, ang mga topics tungkol sa ratio at rate ay related. Ang proportion, ratio, at rate ay related na mga topics yan. Kaya naman, bago natin pag-usapan ang tungkol sa proportion, kailangan muna ninyong maintindihan ang tungkol sa ratio. Specifically, properties of ratio. Okay, magbigay tayo ng halimbawa para maunawaan ninyo kung ano ang tinutukoy na properties of ratio. Okay, let's say we will make a bottle of juice. So to make a bottle of juice, kailangan natin ng 1 pack undiluted juice and 2 cups of water. So kung dalawang bottle of juice ang gagawin natin, then we need 2 packs undiluted juice and 4 cups of water. Okay, so from this, we can make a chart. So to make a bottle of juice, ang ratio ng undiluted juice at water ay 1, okay, is to 2. To make 2 bottles of juice, ang ratio ng undiluted juice at water ay 2 packs is to 4 cups. Okay, isulat natin ang mga ratios na ito as rate. Since ang colon means division, palitan natin ito ng division sign. So, 1 divided by 2. Kung isusulat as rate, ito ay 1/2. Ang 2 is to 4. Ang colon, palitan ng division sign. So, 2 divided by 4. Kung isusulat as rate, ito ay 2/4. Pwedeng isimplify, may common factor na 2. Ang simplified form ay 1/2. Okay, tignan ng mabuti ito. Ang mga ratios ay magkaiba, pero ang mga rates ay pareho lamang. Okay, kunin natin ang ratio na 1 is to 2 at 2 is to 4. Okay, so sa ratio na 1 is to 2, ang unang number or ang ating antecedent ay 1. Ang consequent or pangalawang number ay 2. Sa pangalawang ratio, ang antecedent ay naging 2, ang consequent ay naging 4. So, from 1, naging 2, from 2, naging 4. So, ano ang nangyari? 1 times 2, this is 2 times 2. Okay, so para makuha ang pangatlong ratio natin dito, ang 1, imultiply natin sa 3. So, ang first na number sa ratio na ito ay 3. Okay, ang 2, i-multiply natin sa 3. So, ang second na number sa ratio na ito ay 6. So, 3 is to 6. Okay, now, isulat natin ang mga ratios na ito as rate. Since ang colon means division, palitan natin ito ng division sign. So, 1 divided by 2. Kung isusulat as rate, 1/2. Okay, how about ang 2 is to 4? Kung isusulat as rate, 2/4, pero may common factor na 2, 1/2 ang simplified na fraction. 3 is to 6, 3/6, may common factor na 3. I-simplify natin. Okay, 1/2 ang simplified form. Okay, kung titignan natin mabuti, ang 1 is to 2, 2 is to 4, 3 is to 6 na mga ratios dito ay hindi pare-pareho. Pero, ang mga rates ay pare-pareho. So, if you multiply the antecedent and consequent of a ratio by the same number other than 0, the rate is the same. Kaya naman, ang mga ratios na ito ay equal. Okay, ang ipinakita kong ito ang unang property ng ratio. Ibig sabihin, kapag imultiply ang antecedent sa 2, ang consequent ay imumultiply din by the same number. So, by
2 rin lang ang gagawin natin. Kung ang antecedent ay minultiply sa 3, ang consequent ay kailangan ding imultiply sa 3. So, yan ang unang property ng ratio. Okay, tingnan naman natin ang pangalawang halimbawa dito. Okay, ang ratio na 24:18 at ang pangalawang ratio dito ay 12:9. Ang antecedent sa unang ratio ay 24, ang consequent ay 18. Sa pangalawang ratio, ang antecedent ay naging 12, ang consequent ay naging 9. So, from 24, naging 12, 18, naging 9. So, ano ang nangyari? 24 divided by 2, 18 divided by 2. Okay, so para makuha natin ang pangatlong ratio dito, okay, ang 24 divided by 3 ang gagawin natin. So, ang sagot dito ay 8. So, ang 8 ay ang unang number sa ratio na ito. Okay, ang 18 divided by 3. Ang sagot ay 6. So, ang pangatlong ratio ay 8:6. Isulat natin ang tatlong ratios na ito as rate. So, colon means division. 24 divided by 18. Kung isusulat as fraction or as rate, ito ay 24/18. Pwede nating isimplify. May common factor na 6. Simplified form ay 4/3. Okay, how about ang 12:9? Isulat as rate 12/9. May common factor na 3. Ang simplified form ay 4/3. Ang 8:6, kung isusulat as rate 8/6, may common factor na 2. So, 4/3 ang simplified na fraction. Okay, kung titingnan natin, ang mga ratios ay hindi pare-pareho. Pero, ang mga rates ay pare-pareho. So, if you divide the antecedent and consequent of a ratio by the same number other than 0, the rate is the same. Kaya naman, okay, ang mga ratios na ito ay the same. Okay, ang ipinakita kong ito, ang pangalawang property ng ratio. Ibig sabihin, kapag dinivide ang antecedent by 2, kailangan ang consequent ay i-divide din by the same number. So, by 2 rin lang. Kapag ang antecedent dinivide by 3, ang consequent ay kailangan ding i-divide by 3. So, yan ang pangalawang property ng ratio. Okay, so gamit ang pinag-aralan tungkol sa properties of ratios, sagutin natin ang mga ito. Okay, ang sabi dito is, let's find the equivalent natural numbers ratios of the following. So, ang mga given dito ay decimal numbers and fractions. So, kailangan nating hanapin ang equivalent natural numbers ratios ng mga ito. Gamit ang pinag-aralan natin tungkol sa properties of ratios. Okay, i-divide or i-multiply ang antecedent at consequent by the same number. Okay, so ang 2.4 is to 1.8. Okay, i-multiply natin ang antecedent at consequent by 10. Okay, 2.4 times 10, so ito ay 24. Okay, is to 1.8 times 10, 18. So, nakuha na natin ang natural numbers ratios natin dito. So, 24 is to 18. Okay, how about ang number 2? 1/5 is to 1/4. Okay, i-multiply natin, okay, ang 1/5 by 20. Okay, i-multiply din natin ang 1/4 by 20. Kasi nga, di ba, pareho dapat na numbers ang i-multiply or i-divide natin. So, ang sagot dito ay, okay, 1/5 times 20, ito ay 4. Okay, 1/4 times 20, ito ay 5. So, ang ating natural numbers ratios dito ay, okay, here, 4, isulat natin dito, 4:5. Okay, how about ang number 3 dito? 0.8 is to 3,
over 5. Okay, gawin na lang natin ang 3 over 5 na decimal number para pareho sa 0.8 na decimal number. Okay, 0.8 is to ang 3 over 5 kapag i-convert as decimal number, ito ay 0. Okay, ito ay 0.6. Okay, so i-multiply din natin ang mga decimal numbers na ito by 10 para makuha natin ang natural numbers ratios. Okay, 0.8 times 10, ito ay 8. 0.6 times 10, ito ay 6. So, 8 is to 6. Okay, sagutin naman natin ang mga sumusunod na problems dito. Okay, ang first na problem is 24 rabbits are raised on 18 square meters of land. Answer the question when the ratio between the area of the land and the number of rabbits is constant. Okay, ang unang tanong dito ay, how many rabbits should I raise on the land that is 3 square meters wide? Okay, since constant ang ating ratio dito between the area of land and the number of rabbits, okay, ang ratio na 24 rabbits is to 18 square meters of land. Okay, ang tinatanong ay how many rabbits should I raise on the land that is 3 square meters wide. So, ang nawawalang quantity or number dito ay, okay, number of rabbits should I raise in the land that is, okay, 3 square meters. Okay, so gamit ang pinag-aralan natin tungkol sa properties of ratios, okay, ano ang missing na number dito? Okay, so 18 here, ang ating consequent 18, ang consequent sa pangalawang ratio ay 3. So, ang ginawa dito ay 18, okay, divided by 6. So, nakuha ang 3 na sagot. So, ibig sabihin, ang 24, i-divide din natin by 6. So, 24 divided by 6, okay, ang sagot ay 4. So, ang missing na number ay 4. So, 4 rabbits is to 3 square meters. Okay, pangalawang tanong, how many rabbits should I raise on the land that is 108 square meters wide? Okay, so ang ratio na 24 rabbits is to 18 square meters. Okay, ang hinahanap dito ay still number of rabbits should I raise on the land that is, okay, 108 square meters. Okay, so ang missing na quantity dito ay ang antecedent ng pangalawang ratio. Okay, so from here, tingnan natin ang consequent ng first na ratio, 18, naging 108. So, ano ang ginawa? Ang 18, minultiply sa 6. So, 18 times 6, 108. Kaya naman, ang 24 dito, i-multiply din natin ang 6. Dahil yan ang properties of ratio. So, 24 times 6, ito ay 144. So, 144 is to, okay, 108 square meters wide. So, or 144 rabbits is to 108 square meters. So, ang missing na number dito ay 144. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. Kanina, sa halimbawa natin, ipinakita ko na kahit na magkaiba ang mga ratios, kung pareho ang mga rates, okay, ang mga ratios ay equal. Kaya naman, ang 1:2 na ratio ay equal sa ratio na 2:4. Ang expression na ito ay tinatawag na proportion. Okay, so ano ang proportion? Kapag sinabing proportion, this is an expression of two ratios
with the same rate using an equal sign. Okay, tignan natin ito. Okay, gamit ang concept about properties of ratios. Okay, alamin natin kung ano ang missing na number dito. Ang antecedent sa first na ratio ay 3. Naging 6 sa pangalawang ratio. So, ang 3 dito, minultiply sa 2, nakuha ang 6. Okay, kaya naman, ang consequent na 2, imultiply din natin sa 2 para malaman natin ang missing na number. So, 2 times 2, ang missing na number ay 4. Ang 3:2 is equal to 6:4 ay halimbawa ng proportion. Okay, so paano natin gagamitin ang concept about properties of ratios para malaman kung ang isang expression ay proportion? Okay, halimbawa, ang 4:7 is equal to 8:14. 4 ang antecedent sa first na ratio, naging 8 sa pangalawang ratio. 4 times 2, nakuha ang 8. Okay, ibig sabihin, ang consequent na 7, imultiply din sa 2, kaya naman nakuha ang 14 dito. So, 4:7 is equal to 8:14. Ito ay halimbawa ng proportion. Okay, pangalawang expression, 20:15 is equal to 4:3. Okay, ang 20 na antecedent sa first na ratio, naging 4 sa pangalawang ratio. Ang 20 divided by 5, nakuha ang 4. Kaya naman, ang consequent na 15, okay, divided by ang 5, kaya nakuha ang 3. Okay, so ang 20:15 is equal to 4:3 ay halimbawa ng proportion. Okay, ang mga ratios ay may iba't ibang properties. Okay, ang mga proportions or ang proportion ay may iba't ibang properties din. Okay, so pag-aralan natin ang properties of proportion. Okay, tignan ang expression na ito. 3:5 is equal to 6:10. Okay, ang tawag sa mga inner numbers ay means. Okay, ang mga outer numbers naman ay extremes. Okay, para malaman kung ang isang expression ay proportion, okay, ganito ang gagawin. I-multiply ang mga means. 5 times 6, 30. I-multiply din ang mga extremes. 3 times 10, ito ay 30. Ang 30 ay equal sa 30. Kung equal ang mga nakuhang numbers, ibig sabihin, ang expression ay proportion. Okay, so in a proportion, the product of the extremes and the product of the means are equal. Okay, this time, tignan natin ang mga expressions na ito. Okay, alin sa mga expressions na ito ang proportion at hindi proportion? Okay, 6:5 is equal to 30:25. Okay, i-multiply natin ang mga means. 5 times 3, 150. Ang mga extremes, 6 times 25, 150. Ibig sabihin, ang 6:5 is equal to 30:25 ay halimbawa ng proportion. Okay, how about ang pangalawang expression na ito? Okay, i-multiply ang mga means, 6 times 20, 120. Ang mga extremes, 4 times 24, ito ay 96. Ang 120 is not equal to 96. Kaya naman, ang expression of 4:6 is not equal to 20:24. So, ito ay hindi halimbawa ng proportion. Okay, so meron tayong tatlong paraan para malaman or ma-check kung ang isang proportion or ang isang expression ay proportion. Okay, unang paraan, isulat ang mga ratio as rate. Okay, isimplify ito kung pwedeng isimplify. Okay, at kung parehong mga numbers ang nakuha, ibig sabihin, ang expression ay proportion. Okay, pangalawang paraan para malaman kung ang isang expression ay proportion. Okay, gamitin ang
concept about properties of ratios. Okay, ang antecedent at consequent, imultiply or i-divide sa same na number. Okay, ang pangatlong paraan ay ang properties or gamitin ang properties of proportion. Okay, ano ito? Ang mga means or ang means, imultiply. Ang mga extremes, imultiply din. At kung pareho ang nakuhang mga numbers, ibig sabihin, ang expression ay proportion. Okay, itry natin sa problem na ito. Okay, let's find two ratios that have the same rate and create a proportion. So, ang mga ratios na ito, para malaman natin ang dalawang ratios na proportion, okay, kailangan muna natin isulat as rate. Okay, so ang 5:8, kung isusulat as rate, ito ay 5/8. 3:7, 3/7. Ang 15:27 ay 15/27. Pero may common factor na 3, so ang simplified form ay 5/9. Okay, ang 30:48, kung isusulat as rate, 3/48, pwedeng isimplify. May common factor na 6, so ang simplified form ay 5/8. So 5/8 at 5/8 equal. So ibig sabihin, ang ratio na 5:8 ay equal sa ratio na 30:48. Okay, pangalawang tanong. Create a proportion by expressing 9/16 is to 7:8 as a ratio of simple natural numbers. Okay, so sa madaling salita, ano ang ratio na equal sa ratio na ito? At ang ratio na ito ay dapat na natural numbers. Okay, kunin natin ang 9/16. Okay, is to 7/8. Okay, so i-multiply natin ang mga fractions na ito by 16. Okay, dahil ang kinukuha natin dito ay natural numbers. Okay, or ang equivalent na natural numbers ng mga fractions na ito. So, cancel, cancel. So, this is 9 is 2. Okay, this is 2. 7 times 2, so 14. So, ang 9/16 is to 7:8 ay equal sa 9:14. So, isulat natin, 9:16 is equal to 7:8. Okay, ang simple natural numbers na equal sa ratio na ito ay 9:14. Okay, pangatlong tanong. It takes 0.4 kilogram of flour to make 2 loaves. How many kilograms of flour is needed to make 7 loaves? Okay, ang ratio, ang first na ratio ay 0.4 kilogram of flour to make 2 loaves. So, 0.4 is to 2 loaves. Okay, is equal to, the question is how many kilograms of flour is needed to make 7 loaves. So, ang missing na number or quantity dito ay, okay, kilograms of flour, okay, is to 7 loaves. Okay, so tandaan, meron tayong tatlong paraan kung paano kunin or kung paano malalaman na ang isang expression ay proportion. So, ano ang mas madaling paraan para malaman natin kung ano ang missing na number dito? Okay, kung titignan natin, mas madali kung means o i-multiply natin ang mga means at ang mga extremes. So, ang mga means, so this is 2, and then ang number na hinahanap natin. And then, ang mga extremes, 0.4 times 7. So, ito ay 2.8. So, para malaman ang hinahanap nating number, divide both sides by 2. Okay, so ang 2.8 divided by 2, ito ay 1.4. So, 1.4 kilograms is to 7 loaves. So, ang ating proportion is 0.4 is to 2
is equal to 1.4:7.